Good morning mga kadeped! Muli, welcome to the channel. Ito po si Teacher Robbie. Ang pag-uusapan nating video tutorial ngayon ay ang paggawa or pag-accomplish po ng electronic self-assessment for the school year 2020 and 2021. So kapag binuksan po natin ang DepEd Prescribed ESAT na manggagaling po sa DepEd Central, ito po ang unang lalabas. Actually, meron po akong pinindot dito. Hindi ko lang to na-record. Ipindutin nyo lang po yung enable macros para gumalaw po lahat ng macros. Ang sabi po sa direction, bago tayo magsimula, this tool is designed for you to reflect on the different objectives related to your professional work. You should accomplish this tool prior to the beginning of the school year and use it to reflect on your performance throughout the RPMS cycle. The result of your self-assessment will guide you on which RPMS objectives to improve and on what areas you need coaching and mentoring. Ang ESAT or ang self-assessment tool ay kaakibat po ng paggawa ng ating RPMS or ang IPCRF. So bago po tayo pumili o gumawa ng mga objectives, ito ang magsasabi sa atin o magbibigay ng guide kung ano ba ang imi-mentor sa atin or kung saang bagay tayo i-coach ng ating mga school head. So kung handa na po tayo, simulan na po natin ang video ito. So, pipili po tayo dito ng agree or disagree. Yan. Pindutin natin ng agree. At dito tayo mapupunta. So, paano nga ba natin ito i-accomplish? Magsisimula po tayo from right to left para po mag-enable po ang mga macros na nasa left. Katulad po ng portion na grade level taught at katulad din po ng grade or level taught and grade level taught. Kung pipindutin po natin yung drop-down menu niya, wala po yung lilitaw kasi wala pa tayong in-accomplish po dito sa right side. So, mauna po tayo sa right side. Okay? Simulan na po natin. Atin nang simulan ang pag-accomplish ng ESAT or Electronic Self-Assessment. Mapapansin po natin na may drop-down menu or button po tayo dito. Pindutin lang ang triangle at hanapin kung anong region tayo nabibilang. Ako po ay nasa Central, so Central ang pipiliin ko. Ang ating division ay Tarlac City. Kayo po, bahala na po kayo kung saan po kayo nabibilang. And then, ang ating district, ako po ay nabibilang sa Central. Okay, wala po siyang menu doon, kaya itatype natin. Ganon din po ang ating ID. So, hindi ko na po isusulat. Bahala na po kayo dyan. Okay, ang ating school name, ako po ay nasa Paradise. Paradise Elementary School. Okay na yan. Sige, kayo na po ang bahala. Pero dapat kompleto po. School type, meron po siyang menu. Drop-down button dito, pili ka lang kung ikaw ay nasa rural or urban. Ako po ay nasa urban. Ang school size po natin ay small kasi 8 lang po ang aking teachers. Ito po yung kailangan nating pindutin na classification para gumana itong dalawang macro dito. So, kanina pinakita ko na hindi siya gagana katulad nito. Kaya dapat dito muna tayo mag-accomplish. So, ang ino-offer ng school namin ay mula grade 6 down to kinder. So, okay na po tayo dyan. Pwede na po tayong sumagot sa right side. Pwedeng sa gitna or pwede rin dito sa right side. So, simulan na natin. Juan de la Cruz. Halimbawa, ang pangalan mo. Juan Cruz. Okay. Ang employee number mo, bahala ka na. Sulat mo yan or type mo dyan. 7 digits ba yun? Oo, 7 digits. Ang position mo, halimbawa, ikaw ay nasa teacher 3 position na. At ang employment status mo, syempre, regular permanent. Kung ilang taon ka na, halimbawa, ikaw ay nasa bracket ng 31 to 35. Yan, ako po ay nandyan sa bracket na yan. Ang iyong female or ang iyong sex or male or female, ako po ay isang lalaki.
Ilang years ka nang nagtuturo? Ako po ay nasa 4 to 10 years. O, depende na po yan sa inyo. Mayroon pong menu dyan na more than 10 years. Or kung baguhan ka pong teacher, 0 to 3. Yan, depende po yan sa'yo. Ang highest obtain mo, pili ka lang kung kagagraduate mo lang or ng master's degree, doctorate degree, or bachelor's degree. Bahala na po kayo dyan. Ako po ay master's degree. Ang level taught nung ako ay nagtuturo, ako ay nasa elementary. Ang tinuturoan ko ay nasa intermediate, specifically grade 6 po. Ngayon, tutungo tayo sa area of specialization. Kung ako ang tatanungin, ang area of specialization ko ay math. Ayan. And then, ang tinuturo ko po noong ako'y nagtuturo, science, math, araling panlipunan, ESP, MAPE, nagtuturo din ako ng TLE dati. Ayan. So, kung marami po, edi pili na lang po kayo. So, kung tapos na po tayo dito sa first part ng ating ISAT o yung part 1, demographic profile, pindutin na po natin yung nasa ibaba. Okay. Click next. Ayan. Kapag po hindi natin napindot yung enable, hindi lilitaw ito, magkakaroon ng error. So, pero pag napindot po natin yung enable macro, lilitaw po yan. Okay, taas po natin. Sabi niya dito, instruction. There are 2 columns for every objective. Please click one circle in each column corresponding to how you rate your level of capability. Number 2, priority for development. So, nasa sarili po natin yon. Kung ano ba sa tingin natin, gaano ba tayo kabihasa? Kung ito ba ay mababa, moderate, high, or very high. Dalawa lang po ang i-rate natin, level of capability and priority for development. Okay, simulan na po natin sa part 1, objectives, content, knowledge, and pedagogy. Okay, basahin po natin ang mga objectives na ito at pipiliin po natin kung saan po tayo nababagay. Kung saan nating o kung sa tingin natin na doon tayo. Kasi ito ang magiging basis natin para gumawa o mag-craft ng ating IPCRF objectives. So, bahala na po kayo dyan. So, halimbawa, pipindutin ko lang para mabilis po. Pero, basahin nyo po ito ng masinsinan kasi gagamitin nyo po ito. Alright? Okay. Isa lang naman po. Okay. Kung pipili ka ng dalawa, isa lang talang lilitaw dyan. Okay. Yan. Hindi ko na to i-discuss pa. Basahin nyo na lang po. Ang purpose lang ng video natin is to walk through natin ang mga teachers on how to accomplish. Kasi po, hindi gagana yan kapag hindi natin enable yung mga macros. So, yan. Nasa number 3 na tayo. Curriculum, selected. Okay. Basahin nyo po yan para po masagutan nyo ng tama. Okay. Hindi ko na po siya i-elaborate pa. Alright. So, plus factor, perform various related works nung ako po ay nagtuturo pa. Yan, dyan lang tayo, mataas tayo dyan. So, pero, kung kailangan mo pa ng level of capability or priority improvement, o ilagay natin dyan na kailangan mo mag-improve. Depende na po yan sa inyo. Okay. Now, ito ay optional po in case or in the space provided, you may want to make some personal comments about your practice and objective on this page. Double-click nyo lang po, makakapag-type na po kayo dyan. Ngayon, kapag tapos na po tayo, baba lang natin, click next. Ayan. So, mapupunta po tayo dito sa part 3, ang core behavioral competencies. Instructions, please tick the box of the competency indicators that you demonstrated during the performance cycle. So, self-management. Number 2, professionalism and ethics. Number 3, result focus. Number 4, teamwork. And number 5, service orientation. And lastly is the innovation. So, basahin nyo pong mabuti yan. Dahil walang ibang nakakaalam ng yung competencies or yung behavior mo kundi ikaw.
kaya isa-self-rate mo yung sarili mo. So, pwedeng lahat yan. Pwede mong i-click. Kasi, yan, makikita mo. Pero depende po yan sa'yo. Okay. I-walk through lang natin, tapos tignan natin kung paano siya ipiprint and isa-save. Okay, punta tayo kay Result Focus. Okay, tigta-tatlo na lang para mabilis. Pero, inuulit ko po, basahin nyo pong mabuti ito, tapos gawin nyo po. Sagutin po natin ng tama. Ayan. And then, we will go to innovation. Ayan. Okay. Then, kapag tapos na po tayo sa part 3, click save. Ayan. Tapos na po tayo mga kaguro, mga ka-DepEd. Ang sabi dito sa taas, sa higher up, or ang sabi dito sa upper right corner, print and finish. So, tapos na po tayo. Meron na po tayong result. Pwede na po natin itong i-print at ibigay sa ating school head. Ayan. So, kapag pinrint po natin yan, click mo lang ang print. Okay, now printing, sabi niya. Okay, pipili siya ng... okay, nakapatay ang aking printer. Connect ko lang. Ayan. So, hindi ko na siya ipiprint kasi for tutorial purposes na. Kayo na po ang mag-print ng sa inyo. Cancel ko na to. Ayan. Then, kapag balikan po natin, kapag tama po yung ating mga isinulat or tinype dyan, pindutin na po natin ang finish. Para maging protected ito at hindi ito magalaw ng kung sino man, lagyan po natin ng password. Bahala na po kayo. Okay. Tapos, i-type lang natin ulit ng 2 beses. Ayan. Password and confirm password. Click finalize. And then, you are done. Click mo lang ang view. Pindutin mo ang password na nilagay mo. Then, click view. Ayan na po siya. Lilitaw po siya ulit. You can print your e-learning or e-self-assessment tool for the school year 2020 and 2021. Hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Teacher Robbie. Mabuhay po tayong mga kaguruan. Salamat!